lahat. Ngayon ay mag-a-assemble ako ng mga lagayan ng mga basura. Ito ay may waste segregator. So, yung gagawin ko ay ikakalat dito sa loob ng aming campus para maitapon ng tama yung mga basura. Para may segregate yung mga nabubulok. Hindi nabubulok, yung hindi na mga pakikinabangan para may lagay sa maayos na lalagyan. So, yung mga nasa likod ko na yun, semi-finish pa lang yun. O, nagawa na rin ako doon ng jig. Ibig sabihin, meron akong hulmahan na ginawa para sa ganung mga project. Yan yung nasa likuran ko. Okay, so ngayong araw na to, oorasan natin kung ilang minutes bago mabuo yung isang item. So, gamit ang aking tinatawag na jig. So, samahan nyo ako at sabay-sabay natin buuin ito. Tignan natin kung ilang minutes bago mabuo ang isang item. Kasi kung wala itong jig na ito, aabutin gawin ito ng medyo matagal kasi iiskulahin mo lahat ng sides. Napakatagal nun. Samantalang kung meron kang jig, madali na yung pagtatrabaho. Lagay ka lang ng lagay ng mga materyales, then nasa tamang position na kaagad yun. Hindi mo na iintindihin yung kung yan ay maliliko, kung yan ay mawawala sa eskwela kasi automatic, eskwalado na lahat ng parts. Lahat ng sukat na nasa standard na. Ibig sabihin, iisa na ang kalalabasan kasi meron ng tinatawag na hulmahan. Okay, so advisable ito kapag maramihan ang inyong gagawing project. Kasi kung iisa-isahin nyo yung isang project, bago nyo mabuo, sisimulan nyo lahat ng proseso. Yung pag-iiskwala, pag-aalay, napakatagal. Samantalang kung may jig, sandali lamang ang gawa, lalo't maramihan. Wala ka nang iilagan o wala ka nang iintindihin. Salpak ka lang ng salpak ng mga materials o mga pyesa para mabuo ang isang project. So mamaya maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin. So yung nasa likuran ko, yun ang tinatawag na jig. Okay, so samahan nyo ako at tayo ay magbubuo na ng project. So, sana huwag kayo mag-skip para makita nyo kung anong technique, kung anong talaga ang tunay na galaw ko. Hanggat maaari, hindi ko ito ikakat. Dire-diretso ito para ma-monitor kung gaano talaga katagal ang pag-assemble ng isang ganitong project. So, tara. Ito na yung mga nagawa kong una. So, marami pa akong gagawin. Etong mga ito ay ginawa ko ito dito sa aking hulmahan. Ito ang tinatawag na jig. So, lahat ng mga yon dito lang ginawa yan. Ito ang pinakahulmahan. So, gumawa muna ako ng isang pinaka-pattern para mabuo yung mga yun. Para iisa lang ang sukat at mas mapapabilis ang trabaho. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung pag-assemble ng isang output na dito ko gagawin. So, orasan natin kung ilang minutes bago mabuo yung isang piyesang ganyan, yung isang item. Okay, so magbubuo ko ngayon ng isang item dito sa aking jig. So, titignan natin kung ilang minutes bago mabuo yung isang item. So, naka-ready na yung mga materials. Andi dito yung mga materials para makabuo ng isang ganong item. Okay, so bubuuin ko ito ng walang cut para monitor natin kung gaano talaga katagal magbuo ng isang ganitong
item. So, samahan nyo kung panoorin kung paano ito ginagawa. So, paalala lang sa mga baguhan, ingatan nyo lagi sarili nyo. Hanggat maaari meron kayong salamin. At hanggat maaari magano kayo, full PPE. Sana wag yung i-skip para sabay-sabay nating malaman kung ilang minutes bago makabuo ng isang item na ng gano'n. Siya nga pala ang ginagamit ko na welding rod pagka ganitong mga fabrication. 13 lang. E60-30.
Okay, so lahat ng mga parts ay spot weld ko na. Ngayon naman ay full weld na ako. So inabot din ng mga 14 minutes sa pag-spot weld, sa pag-prepare. Ngayon naman ang full weld operation naman ang ating titignan. Kung gaano katagal. Okay, siya nga pala, pag magpo-full weld kayo, kung nandito ang ating spot dito sa lugar na to, wag nyong patatamaan muna ron. Dito muna kayo sa unahan. Dito muna kayo mag-welding, mag-full weld papunta ron. Kasi pag ito pinatamaan nyo kaagad, may tendency na kumalas yung pagkaka-spot doon. Kaya pag nagpo-full weld, wag nyong patatamaan yung mga spot welded part ninyo. Doon muna sa kabilang side. Mas maganda kung magpo-full weld, tanggalin muna ng kaunti yung mga slag. Okay, kung na-full weld na yung mga visible parts, mga joints na visible, I mean yung hindi maabot ng welding, pwede nating baliktarin ang ating jig o yung ating workpiece para mas maganda ka. Then bago mag-full weld, tanggalin muna lahat ng mga slag.